Okay, let's start this motherfucking content. I am not physically okay and emotionally okay right now. Physically because I am breaking out kakatapos ko lang sa buwan ng dalaw. Emotionally kasi tinatamad ako. But I still want to show up and I am telling this to you para alam nyo na hindi lang kayo yung nag-iisa na tinatamad. And yes, tinatamad din po ako, si Shara Obligar, na mag-show up even though I am showing up. So this is also a note to myself na you need to show up if you want to help more people and you need to show up if you want to achieve your goal. And you guys, I also want you to show up, especially kung nasa pinaka baba na talaga kayo ng point ng buhay nyo na ayaw nyo na talaga mag-show up. Ako, nandito ako sa part na yon na wala talaga ako sa mood mag-show up. So, as you can see naman, para akong tanga, mukha akong tanga. Pero I still need to show up. Sobrang dami kong to-do list ngayon na dapat gawin pero hindi ko siya nagawa. And parang ito lang yung sabi ko sa sarili ko na I will shoot content, I will film content kahit anong pang itsura ko para lang may matapos ako ngayong araw. It's freaking Monday. Sobrang nakakatamad talaga ngayong Monday. And this content is all about what I would tell to myself as a newbie social media manager, part 3. If hindi mo pa napapanood ng part 1 and part 2, go ahead and watch it first, but this is the part 3. First, ito, hindi ko to alam before, batch 2 weeks worth of content in advance. Always batch content. Since I started ng mga social media manager, I always create content, 1 to 2 content lang, tapos pinapa-approve ko siya kay client. Tapos yung mga content ideas, wala. Kasi hindi naman talaga ako nagma-market research before. Pero ngayon, I would really suggest na mag-create kayo sa isang content calendar. Kasi ako dati, wala pa talaga akong content calendar. So, binibigay lang ni client yung content ideas nung una. Sinasend niya lang sa akin through Upwork kasi Upwork ko siya nakuha eh. And that's it. Ki-create ko lang siya, isasend ko lang kay client, ayun na yun. Pero ngayon, if you really want to grow as social media manager, is always batch content. Mag-batch kayo ng content and mag-edit kayo in a batch then. So meaning, you need to create content ideas 2 weeks in advance. You also need to create and edit it 2 weeks in advance. Kasi may mga clients talaga na sobra-sobra silang tamad, even though mag-a-approve lang sila. Tamad na nga sila mag-film, tamad pa sila mag-approve, ganyan yan sila. Kaya what I would suggest is always batch content in advance, always and always. So, ang ginagawa ko, I am creating a to-do list sa aking Notion whenever I need to do things for clients. So, every evening, I am always checking each client's content calendar. Tinitingnan ko kailan yung last content na na-edit ko na sa kanila na naka-schedule na. And then, ilalagay ko siya sa content calendar ko na kailangan kong mag-edit or mag-create ng content idea for this client in advance na. Kaya, in my content calendar or in my Notion template, I have this monthly to-do list sa dashboard ko kasi pagbukas ko pa lang ng laptop, nandyan na yung mga to-do list na yun para makita ko ano yung gagawin ko every day. Monthly to-do list siya kasi I also want you to create your to-do list in advance para ma-plan out mo ano yung gagawin mo every week. Kasi alam ko naman na hindi everyday kasi sipagan magtrabaho, 'di ba? So, may mga times talaga na sobrang nakakatamad mag-show up and that's also one thing kaya kailangan meron ka monthly to-do list so you can do all of your to-do list in advance or in later. Second, set a due date for payment. Kasi, to tell you, dito sa freelancing, uso po ang pagka nandun na yung bayarin, tsaka hindi magme-message yung client nyo. Or, hindi sila magpaparamdam. So, for example, meron ka pa na bagong client, meron ka ngayon on board na client, tapos nag-send ka na ng payment or ng invoice sa kanila kung saan sila magbayad, tapos tsaka sila hindi magpaparamdam. So, kapag ganun, mag-set ka ng due date. Ako, whenever I am sending client an invoice, kasi kasama siya sa welcome packet na meron ako, which is here, I am showing to you the welcome packet, nandyan yung invoice na yan, naka-red ang font color niyan para mas kitang-kita, lutaw na lutaw sa invoice kung kailan ang due date every 2 days. So, for example, today is February 3. February 5, kailangan bayad na sila. Then, kapag sa February 5, hindi pa sila bayad, i-remind ko sila. Then, kapag ka-remind ko sa kanila, hindi pa sila nag-reply, hindi pa sila nagbayad, ito yung third, learn how to move on sa mga client na ghost. Na ginost ka na.
So that's the third. Is we need to normalize those people. Kasi wala man tayong magagawa eh. If they won't pay us, huwag ka magtrabaho sa kanila. Huwag mo silang pilitin. Reason why I want you to do the payment first, kasi may mga client talaga kapag bayaran na, hindi sila nagpaparamdam. So, lugi ka kung nagtrabaho ka sa kanila tapos hindi ka nila binabayaran, di ba? Kaya, always payment first. Even though kayo, alam nyo sa sarili nyo na gagawin nyo talaga yung job, pero may mga client kasi na once na hindi sila na-satisfy sa job na provide mo sa kanila, hindi ka nila babayaran. Ganun sila. Not mostly, but some of the client, wala talaga silang konsensya. So, karma is the key na lang din talaga. And honestly, wala pa naman akong nararanasan na ganun. Pero meron akong naranasan na client na nasa process na kami ng onboarding, bayaran na, pero hindi nila ako binayaran. Pero wala pa akong nararanasan na client na nag-provide ako ng service, tapos hindi nila ako binayaran. Ay, meron pala. Meron pala akong isa. Hindi ko natanda kung magkano siya, pero multiple na kasi yung transaction namin. So, meaning, hindi siya first transaction. Payment first ako sa kanya nung una. And then, nung siguro mga 3 months na kami nag-work or ilang beses na siya nakapagbayad sa akin, then sinendan ko na siya ng invoice, hindi siya nagbayad. Pero since okay naman kami, nagtrabaho pa din ako sa kanya. Tapos, nung sinendan ko ulit siya ng another invoice, so parang 2 months na yun, hindi siya bayad, diba? Biglang hindi na siya nagparamdam. Ayun. Tapos, willing naman siya magbayad daw. Nagparamdam siya siguro mga after 1 month or 1 month and a half. Basta matagal na. May nangyari daw sa kanya, something na ganon. Hindi daw siya naging okay or financial something. Then, ayun, hindi niya pa din binayaran. Parang mga worth $700 plus yun. Galing siya from Upwork. Tapos nilabas ko lang siya sa Upwork nung nagbabayaran na kami or after 1 month of our contract. So, siguro karma ko na lang din talaga yun, no? Yung naglalabas ako ng client sa Upwork. Pero it happens to me before pala. I just forgot. Pero matagal na yun. Siguro mga 2024. Yeah. Yun, lesson learned yun sa inyo, ha? And the fourth thing is, definitely, you don't need MacBook to start. So, magtatanong ka na siya na kailangan ba ng laptop? Kailangan ba ng MacBook kapag magiging SMM ka? Hindi. I started with Acer lang. Hiram pa siya. Actually, sa cellphone niya ako nakakuha ng client eh. Then, nanghiram ako ng laptop kasi okay naman, gumagana siya. And sa partner ko yon. Tapos nakabili lang ako ng MacBook nung mga January 2024. Nag-start ako May 2023. And sobrang worth it naman talaga kapag MacBook. Kaya kung bibili kayo talaga ng laptop, kung gusto niyo pang matagalan, mag-MacBook na kayo kung meron kayong budget. Pero kung wala naman, okay lang din naman yung mga Windows. Kasi okay naman siya. Especially SMM, mga basic editing lang naman kailangan mo dyan at hindi naman masyadong mabigat yung mga gigabytes niyan. But yes, you don't need a good workstation. You don't need a MacBook to start. Ang workstation ko, kusina lang. Doon pa yun sa ibang bansa. I don't have a proper picture of it. Pero tandang-tanda ko talaga na nakikita na kami doon sa Greece. Tapos, kumot yung background ko kasi walang magandang background. Kumot siya kasi double deck yun. Nilagyan ko lang ng kumot doon sa taas. Tapos, pinalatlay ko lang siya. For example, ito, double deck. Inipitan ko lang yun ng unan. Tapos, yan, background ko, kumot na color brown. Ayun. So, this is the picture. Yan yung content na kinreate ko. Yan yung content na kinreate ko before kasi nga, ang kapal na mukha ko, kakastart ko pa lang, I am showing up na. Reason why I am showing up today then, even though I don't feel like it. Kasi, ano yung reason ko para hindi mag-show up? Dati nga, wala akong magandang workstation, pero show up ako, di ba? So, yan yung gusto kong gawin nyo. Na, guys, even though you don't feel like showing up, please show up kasi you will just thank yourself na nag-show up kayo. Kasi right now, I am taking myself na nag-show up ako before even though I don't have a good workstation or good laptop or kahit wala akong MacBook. Kasi I still show up before. And siguro yun din yung advantage ko din talaga na kahit wala talaga ako sa mood, I am showing up. Tang ina, I am showing up. And next thing is basic editing is enough. Kasi girl, kahit ako, hindi ako marunong mag-edit nun. Canva, templates, goods na ako doon. Kaya parang, what's your fucking dumb reason to not
be a social media manager. Kasi hindi ka marunong mag-edit, kasi hindi ka marunong mag-English, kasi wala kang alam. Girl, that is not a reason. Lahat yon natututunan mo. Ako, bobo ako sa English, pero natutunan ko siya. Ako, hindi ako marunong mag-edit, pero natutunan ko siya. Ako, wala akong laptop, pero nakuha ko siya. Wala akong magandang workstation, pero nakuha ko siya. I still become a social media manager. Kaya bakit ikaw, hindi ka pa nag-show up? Pero I am glad because you are here. Kasi wala ka dito kung hindi ka willing maging social media manager. Give yourself a top because you did so great. Pero yun, if you want to become a social media manager, basic editing is enough. Hindi naman required na magaling ka dapat, na expert ka dapat. So, go ahead and become one. Kaya, kung ikaw may question ka, drop mo na dyan sa comments, sasagutin ko yan. Or, i-message mo ako sa Instagram, message mo ako sa TikTok, mag-email ka sa akin, kulitin mo ako ng kulitin. Shara, message na kita sa Instagram, pero hindi ka pa nagre-reply. Pasensya na ha. Hindi ako customer service, pero I am trying so hard na mag-reply sa inyong lahat. Most of the time lang talaga, nasa hidden request yung iba. Kasi syempre, first time lang naman natin mag-convo. So, kapag may time talaga ako mag-check ng hidden request, yon, doon ako nag-check. Pero may priority kasi is those people na nag-avail ng coaching ko. Sila talaga yung ginaguide ko. And I am receiving a lots of messages from them every day. Ginaguide ko sila, nagsisend ako ng video. And syempre, napapagod din naman ang ate mo, girl. Kaya, I need to stop replying and need to work with myself and work with my business, with my client and everything. Kaya guys, please bear with me if hindi ako makakapag-reply sa inyo. But I am trying so hard to reply sa mga comments nyo, sa mga messages nyo. Kaya again, please continue messaging me. Re-replyan ko po kayo lahat. Plus, I have a note to Shara. Nandito ang link sa baba. Go ahead, mag-fill out kayo dyan. Sasagutin ko din yan. Okay? And the last thing, storytelling is very important in social media. Kung hindi ka marunong mag-storytelling, kung hindi ka marunong mag-connect sa social media with your target audience, ligwak talaga ang account mo or account na client mo. Storytelling to the point na will make them stay sa account mo, will make them aware that you're existing, will make them aware about who you are, what you are offering, storytell. Kasi kapag nag-storytell ka, hindi sila naboboard eh. Ako nga, tamo, pinapanood nyo to, ilang minutes na, diba? Kasi I am doing the storytelling. Hindi ka naboboard. May natututunan ka at the same time, may nalalaman ka about me, right? So, storytelling is really the best key for the account to grow. I have one client na sobrang mag-grow yung account niya kahit ayoko nang ipag-grow yung account niya. Pero since I am doing the storytelling, still nagwo-work pa din yung account niya. Sobrang galing. Kaya storytelling is the best key. And that's it for today. If you have any questions, I have lots of playlists then as social media manager. Watch mo to for content strategy dito sa playlist na to and I will see you there.